Alam ba ninyo ang truke ng ampalaya? Ang simpleng gulay na ito, ang ampalaya, ay nagpapababa ng asukal sa dugo nang hindi ninyo nalalaman. At ngayong gabing ito, sasabihin ko sa inyo kung paano ito gawin. Pero bago natin pag-usapan ang solusyon, kailangan muna nating pag-usapan ang katotohanan. Mayroon kayong mga palatandaan sa katawan, mga senyales na ipinapadala ng inyong dugo na hindi ninyo pinapansin. At kung hindi ninyo mapapansin ang mga ito ngayon, maaaring huli na ang lahat. Ako si Ate Maria, at sa susunod na ilang minuto, maaaring mabago ng video na ito ang inyong buhay. Makinig kayo ng mabuti. Ayon sa Department of Health ng Pilipinas, mahigit sa 10 milyon na Pilipino ang may diabetes o mataas na asukal sa dugo. 10 milyon. At ang mas nakakabahala, kalahati sa kanila. Hindi pa alam na mayroon silang ganitong kondisyon. Tinatawag ito ng mga doktor na silent disease, tahimik na sakit, dahil maaring mayroon ka na nitong maraming taon bago mo pa mararamdaman ang kahit anong masakit. Ang diabetes, o kung tawagin natin sa Filipino, ang mataas na asukal sa dugo, ay nangyayari kapag hindi na kayang kontrolin ng ating katawan ang glucose, ang natural na asukal mula sa pagkain. Isipin ninyo ito. Tuwing kumakain tayo ng kanin, ang ating pangunahing pagkain, nagko-convert ang katawan ng bigas sa glucose. Ang insulin, isang hormone na ginagawa ng ating pancreas, ang dapat mag-regulate ng glucose na iyon. Pero kapag hindi na gumagana ng maayos ang insulin, nag-iipon ang glucose sa ating dugo. At doon nagsisimula ang lahat ng problema. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang 7 palatandaan na maaaring nagpapahiwatig na mataas na ang inyong asukal sa dugo. Pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil maaaring ikaw o ang inyong mahal sa buhay ay nakakaranas na ng isa o higit pa sa mga ito. Palatandaan numero 1. Polydipsia o ang labis na pagkauhaw. Ganito ito sa pang-araw-araw na buhay. Naalala ninyo ang inyong lola o marahil ang inyong nanay na lagi na lang may hawak na baso ng tubig? Hindi lang dahil mainit ang panahon, hindi lang dahil matagal siyang nasa labas. Kapag mataas ang asukal sa dugo, sinisikap ng ating mga bato, ang kidneys, na i-flush out ang labis na glucose sa pamamagitan ng ihi. Para magawa ito, kinukuha ng katawan ang tubig mula sa ating mga cell. At ang resulta? Natutuyo ang ating katawan mula sa loob. Kaya lagi kayong nauuhaw kahit kakatapos lang ninyong uminom na isang baso ng tubig. Kung napapansin ninyo ito sa inyong lola o sa inyong sarili, huwag baliwalain. Maaring ito ay isang babala ng inyong katawan. Palatandaan numero 2. Polyuria o ang labis at madalas na pag-ihi. May kilala ba kayong lagi na lang pumupunta sa banyo? Minsan sa tanghali, lalo na pagkatapos kumain ng kanin, 3 o 4 na beses na silang pumupunta sa banyo sa loob lang ng isang oras? Normal lamang ang mag-ihi ng 4 hanggang 6 na beses sa isang araw. Pero kapag higit sa 8 o kapag kailangan pa nilang gumising sa kalagitnaan ng gabi, yon ay isang pulang bandila na. Ito ang tinatawag na nocturia, ang madalas na pag-ihi sa gabi. At ito ay isa sa mga pinakamaagang senyales ng hindi kontroladong blood sugar. Pag-usapan ninyo ito sa inyong pamilya. Huwag mahiyang itanong, dahil ang pagtatanong ay nagliligtas ng buhay. Palatandaan numero 3. Fatigue o ang labis na pagod at kawalang lakas. Isipin ninyo ito. Gising pa lang, kumakain pa lang ng almusal, pagod na agad. Noong bata pa, makakatulog ng 8, 9 na oras, gising na may sigla. Ngayon, kahit matulog ng 10 oras, parang hindi pa rin natutulogan.
Narinig ko ito mula sa isang kababayan sa Bacolod. Nagsabi siya, Ate Maria, napagod na ako sa pagod. At alam ninyo kung ano ang mangyari? Kapag mataas ang glucose sa dugo, hindi ito maayos na napupunta sa mga cell bilang enerhiya. Ang mga cell, pati na rin ang mga cell ng ating utak at talamnan ay nagugutom sa enerhiya. Kaya kahit kumain ka ng kumain, pagod ka pa rin. Hindi ito katamaran. Hindi ito dahil matanda ka na. Maaring ito ay ang inyong katawan na sumisigaw ng tulong. Palatandaan numero 4. Blurred vision o ang pagpalabo ng paningin. Narinig ninyo na ba ito? Anak, palabo na ang mata ko. Kailangan ko na ata ng bagong salamin. Marahil ito ang sinabi ng inyong lola. At marahil, bilang isang mapagmahal na pamilya, dinala ninyo siya sa optometrist para sa bagong salamin. Ngunit ang tanong na dapat ninyong itanong ay hindi, kailangan na ba niya ng salamin? Ang tanong ay, kailan huling sinuri ang kanyang asukal sa dugo? Kapag mataas ang glucose sa dugo, nababago ang hugis ng ating mga lente sa mata. Ang lens ng ating mga mata ay namamaga. Ang kondisyong ito ay tinatawag na diabetic retinopathy sa mas advanced na yugto. At kung hindi agad matutukoy at maagapan, maaring permanenteng maging bulag ang isang tao. Kaya ang susunod na beses na magreklamo ang inyong lola tungkol sa kanyang paningin, dalhin ninyo siya hindi lang sa optometrist. Dalhin ninyo siya sa doktor para masuri ang kanyang blood sugar. Palatandaan numero 5. Slow healing wounds o ang mabagal na paghilom ng sugat. Mayroon kayong napansin ba? Isang maliit na sugat maaring nagmula sa paglalaro ng mga bata o sa simpleng pagkagalos na hindi pa rin gumagaling kahit ilang linggo na. Sa karaniwang katawan, ang mga puting selula ng dugo ay mabilis na tumutugon sa sugat para labanan ang impeksyon at simulan ang proseso ng paghilom. Ngunit kapag mataas ang glucose sa dugo, nababago ang kakayahan ng mga puting selula na gumalaw ng maayos. Nagiging makapal ang dugo. Bumabagal ang sirkulasyon, lalo na sa mga extremities tulad ng mga paa. At ang mga sugat sa paa, ang mga simpleng sugat na yon ay maaaring maging isang malaking problema. Tinatawag ito ng mga doktor na diabetic foot ulcer. Sa ilang malubhang kaso, maaari pang kailanganin ang amputation, ang pagputol ng paa o binti dahil sa mga impeksyong hindi na makontrol. Kaya kung mayroon kayong sugat, kahit maliit, na hindi gumagaling sa loob ng 2 linggo, huwag nang mag-atubili. Pumunta sa pinakamalapit na health center. Palatandaan numero 6. Tingling o numbness, ang pamamanhid o pangingiig ng mga kamay at paa. Parang natutulog ang inyong mga paa kahit hindi kayo nakatayo ng matagal? O may pakiramdam na parang may maninipis na karayom na tumatarak sa inyong mga daliri? Ang kondisyong ito ay tinatawag na diabetic peripheral neuropathy. Nangyayari ito kapag ang mataas na glucose sa dugo ay unti-unting nasisira ang mga nerve endings, ang mga nerbiyos, sa ating mga kamay at paa. At ang nakakabahala rito? Hindi ito biglang nangyayari. Ito ay unti-unti, dahan-dahan, kaya madalas na hindi napapansin ng tao hanggang sa medyo advance na ang kondisyon. Maraming kababayan natin sa Bacolod ang magsasabi na matagal na nilang nararamdaman ang pangingiig ng kanilang mga paa tuwing tanghali matapos kumain. Inisip nila na pagod lang ang katawan. Hindi pala. Ang inyong katawan ay nagsasabi sa inyo ng isang mahalagang bagay. Pakinggan ninyo ito. Palatandaan numero 7. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang pinakamapanganib. Diabetic ketoacidosis o DKA. Makinig kayo.
Kapag ganap na hindi gumagana ang insulin ng ating katawan, kapag wala ng maayos na glucose na pumupunta sa mga cell bilang enerhiya, nagsisimulang sirain ng katawan ng taba at kalamnan bilang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. At ang prosesong iyon ay gumagawa ng isang mapanganib na byproduct. Tinatawag itong ketones. Nag-iipon ang mga ketones sa dugo at ihi at ginagawa nitong acidic ang dugo. Ang mga sintomas nito? Mga sintomas nito, pagsusuka, matinding tiyan sakit, paghihirap sa paghinga. At ang pinakakakatakot na palatandaan? Ang hininga ay may amoy na katulad ng prutas o parang acetone tulad ng nail polish remover. Hindi ito maaaring balewalain. Kung ang isang taong may mataas na asukal sa dugo ay biglang magsusuka ng paulit-ulit, reklamo ng matinding sakit sa tiyan at humihirap ang paghinga, yon ay isang medical na emerhensya. Hindi ito ang oras para mag-google ng remedyo. Hindi ito ang oras para uminom ng herbal tea. Ang diabetic ketoacidosis ay maaaring magresulta sa pagkawala ng malay, koma, at sa pinakamalubhang kaso, kamatayan. Kung naranasan ninyo ito o kung naranasan ng inyong mahal sa buhay ang mga sintomas na ito, pumunta sa doktor agad. Huwag nang mag-antay pa. Ngayon, makinig kayo ng mabuti. Ipinakita ko sa inyo ang mga palatandaan, hindi para takutin kayo, kundi para ihanda kayo. Dahil ang katotohanan ay ito. Maaaring kontrolin ang mataas na asukal sa dugo. Maaari itong pigilan, at sa maraming kaso, maaari itong baligtarin. At ang mga solusyon? Hindi sila mahal, hindi sila komplikado. Nasa ating mga kamay na ang mga ito. 1. Ang luya. Ang luya, ang ating simpleng luya sa kusina, ay napatunayang may katangiang nagpapababa ng asukal sa dugo. Ang aktibong compound nito, ang gingerol, ay tumutulong sa katawan na gumamit ng insulin ng mas epektibo. Paano ito gawin? Magrehas ng isang kutsarang luya. Ibabad ito sa isang tasang mainit na tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin ito bago kumain, lalo na bago ang inyong tanghalian. Sa tanghali, bago ang inyong almusal o tanghalian, simulan ito bukas. Magkano ang luya? Kaunti lang. Mabibili sa kahit anong palengke sa buong Pilipinas sa 10 piso. 10 piso para sa inyong kalusugan. 2. Ang ampalaya. Ito ang bida ng ating video ngayon, ang truke ng ampalaya. At hindi ito bago sa ating mga lolo't lola. Alam na nila ito noon pa. Ang ampalaya, ang mapait na gulay na madalas na tinatanggihan ng mga bata, ay naglalaman ng 3 aktibong compound, ang charantin, ang visin, at ang polypeptide P. Ang 3 compound na ito ay gumaganap tulad ng insulin sa ating katawan, tumutulong sa pagpasok ng glucose sa mga cell at nagpapababa ng blood sugar. Paano ito gawin ng tama? Kumuha ng 2 buong ampalaya, hugasan ng maayos, hiwain at alisin ang mga buto, i-blend kasama ang 1 tasang tubig, pilitin ang juice, inumin ang kalahating tasa sa umaga bago kumain, araw-araw. Alam ko, mapait ito, pero ito ang truth na binabanggit natin. Ang pagiging mapait ng ampalaya, ang katangiyang tinatanggihan nating lahat noon, ay ang eksaktong katangiyang nagpapagaling sa ating katawan. Available ito sa lahat ng palengke sa Pilipinas. Isang ampalaya, halos 20 piso lang. 20 piso para sa inyong kalusugan, para sa inyong buhay. Malakas. 3. Pumunta sa health center para sa fasting blood sugar test.
Ang dalawang solusyon na ibinigay ko sa inyo, ang luya at ang ampalaya, ay mga natural na tulong. Ngunit kailangan din natin ng totoong datos tungkol sa ating kalusugan. Ang fasting blood sugar test, ang simpleng pagsusuri ng asukal sa dugo habang nag-aayuno, ay isa sa pinakamadaling at pinakaabot kayang medical na pagsusuri sa ating bansa. Sa karamihan ng government health center sa buong Pilipinas, libre ito o halos libre lamang. Ang normal na fasting blood sugar ay nasa pagitan ng 70 hanggang 99 milligrams per deciliter. Kung ang inyong resulta ay 100 hanggang 125, ito ay pre-diabetes na, babala na. Kung 126 pataas, ito ay diabetes na at kailangan ng medical na atensyon. Huwag matakot sa resulta. Ang verdadero na takot ay ang hindi alamin ang katotohanan. 3 simpleng hakbang. Ang luya, ang ampalaya, at ang pagsusuri sa health center. Maaring ninyong simulan bukas ng umaga. Bago pa kayo umalis, gusto ko kayong itanong ng isang bagay. Mayroon bang lola sa inyong pamilya na palaging nauuhaw, palaging pagod, na nagsabing palabo na ang kanyang paningin? Mayroon bang nanay na hindi napapansin ang kanyang sariling katawan dahil abala siya sa pag-aalaga sa lahat ng iba pa? Gawin ninyo ito para sa kanila. Ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, i-share ninyo ang video na ito sa inyong lola, sa inyong nanay, sa sinumang mahal ninyo. Dahil ang isang share ay maaaring magligtas ng isang buhay. At kung nakinabang kayo sa video na ito, kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay, i-like ninyo ito, i-share ninyo ito, at i-subscribe sa Mas Malusog Tayo para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na mahalagang impormasyon tungkol sa inyong kalusugan. Ingat tayo lagi, hanggang sa susunod para sa Mas Malusog Tayo. At isang kuling tanong para sa inyo, kung naroon na ang ampalaya sa inyong palengke, kung naroon na ito sa inyong hardin, kung lagi na itong nandoon sa inyong harap, hanggang kailan pa kayo maghihintay bago gamitin ang pinakamalakas na gamot na ibinigay sa atin ng kalikasan?